Ilang years ka na ba dito sa Canada? Ano na, magto 2 years. 2 years. Sa 2 years mo, now homesick ka pa rin ba? Oo. Hi mga besh! For today's vlog ay syempre nakikita nyo naman kung sino ang kasama ko. Ang kaibigan ko dito sa Canada, sa Nova Scotia, yan si Jen. At si Jen ang isang sa mga dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa Canada. So mag-hi ka muna, Jen. Hi sa mga ka-vlogs, di ba lang? Mga kabesh. Kabesh ba? Ayun. Kabesh, so, diba ayun. Wala lang. Gusto lang namin magkaroon ng content and kasi medyo matagal na namin kaya hindi masyado nakakapagkwentuhan. And gusto din namin i-share sa inyo yung mga bagay na natututunan namin dito sa Canada, 'di ba? And hindi lang naman sa Canada, sa araw-araw nating pamuhay. Isa sa mga pinagdadaanan namin dito, hindi lang dito sa Canada, actually lahat ng OFW pinagdadaanan to, yung homesick. And syempre ako and si Jen pinagdaanan din yon at ako ngayon pinagdadaanan ko pa rin yon. Ikaw ba, Jen? Pinagdadaanan mo pa rin hanggang ngayon? Oo naman, hanggang ngayon. Kahit matagal ka na. So, para sa kaalaman din natin mga beshi, ilang years ka na ba dito sa Canada? Ano na, magto 2 years. 2 years. Sa 2 years mo, now homesick ka pa rin ba? Oo. Paano siya umatake yung homesick? Ano, magalo yung mga ganitong weather. Parang may something sa'yo na parang, yun nga, ma-homesick ka na. Lalo pag may mga occasions din sa yung family mo sa Pinas. So yun, the more na na-homesick ka din, mga ganun. Tsaka lalo tayo, di ba, wala tayong mga families din dito. So, yun ang isa sa mga mahirap din dito, mga besh, sa Canada talaga. Pag wala kang family, parang pag single ka lang, buti ka mo kung ano ka, meron kang mga kamag-anak or kailangan kasi mag-build ka rin dito ng circle of friends para hindi ka talaga ma-homesick. Yung mga ilang buwan mo dito ba, masyadong maano talaga, yung homesick mo, kumbaga nagtitrigger ba yung homesick mo? Anong nangyayari? Syempre yung transition from, di ba, galing tayo ng Dubai, tapos pupunta dito sa province, so ang layo. So nararamdaman mo yung talagang, yung changes ng environment din. Unlike sa Dubai kasi na, mahirap mag-compare, pero syempre, di mo maiwasan kasi galing ilang years din tayo sa Dubai, di ba? So, yun, talagang ilang months din na homesick ako. Naalala ko pa dati nung sinabi sa akin ni Jen na parang pinagsabihan siya ng mga kasama niya na huwag ka na magpo-post ng mga about past mo, like yung sa Dubai kasi nga syempre Dubai is modern, 'di ba? Napaka-high-tech. And then nung pagpunta nga namin dito, parang medyo ako, to be honest, na culture shock ako, 'di ba? Kasi nga province Nova Scotia. Pero syempre nandito na tayo. So back to our topic pa rin, yung homesick. Paano mo siya nilabanan? Ayun, minsan nilalabas ako nila ate, kasama ko sa bahay, pinapasyal nila ako every weekend. So, parang yung more on gala, kasi kararating ko pa lang dito. Gumala na kami, namasyal kami sa ibang provinces, sumama ko sa kanila. So, medyo, tas may mga activities din ng ating church. So, yun. Parang, may mga pinagkakaabalahan din tayo. Aside from sa work, may mga other activities, and then, sa mga friends. So, panalilibang din kahit pa paano. Pero after nung, kunyari, gumala na kayo, pagdating na muna sa kwarto, yun na naman ba? Oo, hindi maiwasan yun. So, lalo na pag, siyempre, phone lang naman ang gamit mo doon. So, yun lang, parang nagre-reminisce ka lang sa mga photos mo in the past, photos ng families mo, so hindi mo maiwasan. So, yun, kakausapin ko na lang sina mama at papa ko. Paano mo siya nilalabanan araw-araw? Kahit ba sa trabaho, na homesick ka rin? Hindi naman, kasi sa trabaho parang nag-enjoy din naman ako. Pag sa room lang, ganyan, kung hindi ko kausap yung parents ko, it's either, nanonood na lang ng movies, and then dinadivert ko sa ibang activities or ibang gawain yung sarili ko. Until makatulog ka na lang. So, ikaw, anong masasabi mo sa mga ating mga beshi na like us na bago lang ako dito or sa mga ka-OFW din natin na mga alam natin na yun yung isa sa mga pinakamahirap talaga mga beshi, yung homesick talaga, hindi kahit babae man yan, lalaki, nararamdaman talaga yan. Sabi nga nila, normal talaga yan bilang isang OFW. Yung naramdaman mo din ba yun, Jen, na bigla ka na lang iiyak na hindi mo alam? Diba sinabi ko sa'yo last time? Na parang walang dahilan. So, siguro yun yung homesick din, diba? Parang walang reason, pero parang ang lungkot-lungkot mo, parang tipong... Oo, naramdaman ko din yan one time na... Parang tipong mag-isa mo na lang sa bahay, tapos biglang
Hindi ko Iiyak ka alam, na lang. hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. So, yun ang pala yung homesick, no? So, ikaw, yung after mong, kumaga, sinabi mo, yung mga nilabanan mo na siya. So, tuloy-tuloy din naman ako. Kumbaga, nagpapaka-busy ka lang din. Oo. Tapos yung dinadivert ko nga. Tapos, syempre, huwag mong kalimutang manalangin din yung nagpapastrong sa'yo. Yes. Tsaka pag, yun nga, nagpupunta sa church, parang lumalakas din yung loob mo. Exactly. May new strength ulit, something like that. Yun naman ang pinaka-importante talaga lahat sa gagawin natin, di ba? Yung prayers talaga. And yung connection natin sa family natin para hindi nga tayo ma-homesick talaga. Kasi ang hirap naman na na-homesick ka na nga, hindi ka pa nakikipag-communicate, di ba? And then build friends here, di ba? Paunti-unti, kumbaga, meron naman social But you need media. to choose also the good friends. We don't know the real friends yet, but syempre, parang mas magandang yung may good influence din sa'yo. O ikaw, ano naman ma-advise mo sa mga kabesh natin na about sa homesick na like you na pinagdaanan mo? Kasi pinagdaanan ko siya pero siguro masabi kong unti-unti kahit pa paano is nalalabanan ko siya. Pero ikaw, Jen, na 2 years ka na dito, yung homesick pa rin ba umaatake pa rin sa'yo araw-araw or linggo-linggo or buwan-buwan or hindi madalang naman, na unlike before? Unlike before, madalang na pero yun, may time na nagtitrigger lang siya or something ma-experience mo na lang bigla. Yun, ang advice ko lang sa mga bagong dating din or yung mga kahit ilang years na rin na nandito. And syempre sa mga OFW, hindi lang dito sa Canada, di ba? Lahat tayong mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Na malayo sa families natin. Oo, di ba? Yung iba kasi wala rin talagang choice. Yung iba naman dreams lang talaga nila na magpunta dun sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Ito ba choice mo or dream mo? Hindi. Parang dream ng parents ko, maybe. Kasi iba ang Iba yung dream, di dream, ba? please, Oo, iba yung dream sa choice mo lang. Oo. Choice just because of your parents lang din. Yung dream mo talaga, yung pinaka mimithi mo sa buhay talaga. Oo. Iba yung dream place ko talaga. Pero, wala, give up ko na yun. Parang mas gusto ko na mag-settle din naman dito. Okay. Parang naano ko na yung environment. Tsaka yung place, okay na sa akin. So yun nga, anong masasabi mo or ma-advise mo sa ating mga kabesh, yan sa mga kababae, yan, sa mga OFW, yan. Yan, sa mga kapwa ko OFW, namin na mga OFW, normal lang naman na ma-homesick. So, it's normal lang yan, experiences and na nararamdaman natin. Ang mahalaga, makipag-communicate kayo sa families nyo, don't cut the communication, and then trust God on the process kasi may reason naman kung bakit nangyayari yon or nandito kayo. You'll never know yet now, but in the future, di ba? So, may mga dahilan ng mga bagay-bagay. So, mag-pray lang and have faith. And yan, mag-divert nyo lang yung sarili nyo sa ibang activities. Lumabas kayo kasama ng mga friends nyo. Huwag lang puro work naman. So, ako lang yun. Para ikaw. Para ako lang yun. Work and then yan, labas-labas din with friends. Yes, yun ang Normal pinakamalaga doon para syempre is ma-refresh din tayo, hindi puro trabaho talaga. Yeah. Kaya lang kasi yung iba, like yung mga nasa bahay nagtatrabaho, Yun. hindi naman din maiiwasan din na nandun lang sila nakakulong sa loob ng bahay. Ayun ang talagang pinakamahirap. Oo, yun. Talagang yun, nandun yung talagang nasa 4 na sulok ng bahay, nandun talaga yung homesick na Pero matatawag. find ways din, tsaka na lumabas din kahit paano. Try nyo. Hindi, paano kung hindi yung makalabas? Ayun lang. May social media naman tayo. Iba na Oo. rin ang social media natin. Lahat napapanood na. At least kahit pa paano, kahit ikaw natatawa ka rin sa mga napapanood natin, di ba? Yung mga nakaka-good vibes. At least isang way din yon para matanggal yung homesick natin, di ba? So, ayun lang, Jen. Thank you so much sa Thank time. you. Kahit Thank you for having me. ang lamig-lamig na. Ang lamig Pero, ngayon. ang lamig ngayon, saka sobrang taas ng snow talaga. Kasi Pero, nakatapos lang ng winter storm. pero at least, di ba? Snowstorm. Ayun nga si Jen, grabe. Sobrang thank you din ako dito kay Jen. Talagang nandito na ako. Imagine mo, 6 months na ako. Diba? And counting. Ganun. So maraming salamat sa inyo mga besh. So don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Ganun din. I-follow niyo po ako sa aking social media account. Like ko po sinasabi sa lahat, lagi na mag-iingat tayo kung nasan man tayo. So, ayun lang. And abangan niyo ako sa mga susunod ko pang mga interviews. And then meron din akong Q&A. Kasi si Jen hindi ko na Q&A. Mas gusto ko siyang, alam mo yun, kwentuhan lang. Kasi sa Q&A, limited lang. Diba? Yung oras. Kapag 1 minute lang. And then yung may
question lang talaga ako. So ito, yung topic namin is about homesick talaga. So sana mga besh, may mga natutunan kayo sa aming mga pinagsasabi ngayon dito na kahit sabi mong nilalamig na talaga kami. So yun lang. Paalam na tayo, Jen. Bye!